Dalawang staff ang nagsiwalat ng isang kahon, sa loob nito ay kumikinang ang isang grupo ng mga makinang na hiyas. Ipinaliwanag ni number 76, sa mahinahong tono na tinawag nila itong magic stone dahil galing daw ito sa kampo ng demonyo. Nang makita ang sorpresa ni York, agad na naisip ng number 76 na ito ang unang pagbisita ni York. Tiniyak niya kay York na huwag mag-alala, ito ay isang paraan lamang ng pagpapakita ng mga kakayahan ng exhibition. Sinamantala ni York ang pagkakataong yakapin ang kanyang baywang, hinayla siya palapit. Tinanong niya kung isa rin ba siya sa mga paraan. Ang babae ay mapang-akit na tumingin kay York at sumagot na kahit pagkatapos ng exhibition, siya ay maglilingkod pa rin sa kanya. Nagsimulang magustuhan ng York ang lugar na ito. Paglipat ng tingin sa entablado, 2 rounds ng auction ang lumipas, at hindi man lang niya pinansin ang ibinebenta. Sa pagkakataong ito, isang batang babae ang dinala sa entablado, at malakas na inihayag ng lalaking host na siya ay isang refugee mula sa kaharian ng Wolfheart, isa ring mangkukulam, na may kakayahang gamitin ang kapangyarihan ng demonyo para pagalingin ang sarili. Nang makita ang magandang mangkukulam, ang mga mangangalakal sa madla ay patuloy na nagtaas ng kanilang mga bid, at ang presyo ay mabilis na umabot sa 1,000 ginto. Nang gigigil si York ngunit hindi agad nagtaas ng kanyang bid, naalala ang sinabi ni Otto tungkol sa invitation card na ginagamit bilang pera. Ngunit magkano ba talaga ang halaga nito? Di nagtagal, ang presyo ay tumaas sa 1260 at ang pagbid ay unti-unting naging matatag. Alam ni York na kung hindi siya magsasalita ngayon, mapapakawalan niya ang bruha. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, 2,000. Agad na itinaas ni number 76 ang kanyang kanang kamay at sumigaw ng 2,000. Ang isang tao ay sumabog sa mga bagong alok, na lumampas sa 300 na mas mataas kaysa sa bid ng York. Sa pagtingin sa kalahok na nagtaas ng bid, napagtanto ni York na ito ay isang babaeng kliyente ng lalaki. Hindi maintindihan ni York kung bakit sabik na sabik ang isang babae na makuha ang mangkukulam. Tinanong ni number 76 kung gusto niyang itaas pa ang bid. Sa puntong ito, nagpasya si York na pumasok at dinobol ang bid. Na 4,000, sumigaw si number 76 na nakataas ang kamay. Ang maaliwalas na tono ng host ay hindi maatim na nakakanerbiyos para kay York, halos gusto niyang sumugod sa entablado at sampilan ng gavel sa kanyang sarili upang tapusin na ang bid. Sa kabutihang palad, wala ng mga bid. Nakahinga ng maluwag si York at napasandal sa bench, pakiramdam niya ay basang-basa ang likod niya ng pawis dahil sa tensyon. Dumating si number 76 upang batiin si York sa pagkuha sa bruha. Kasunod ni number 76 sa labas ng exhibition, dumating sila sa isang maliit na butas sa sidewall. Nang walang tao, tinanong ni York sa mahinang boses kung paano magbayad. Ngumiti si number 76 at sumagot na kapag nakumpirma na ni York na hindi nasaktan ang item, maaari na lang niyang ibigay ang imbitasyon, at pansamantala, malugod siyang tinatangkilik ang alinman sa kanilang mga pasilidad sa libangan. Pagpasok sa isang secret room, nakita ni York ang bruhang kakabid niya lang. Ang kanyang mga kamay ay nakagapos sa kanyang likuran, at ang kanyang bibig ay nababalot ng tela. Kitang-kita niyang takot na takot nang makita niya si York at nagsimulang magpumiglas. Hiniling ni York kay number 76 na lumabas ng silid bago lumapit sa mangkukulam at hinugot ang tela sa kanyang bibig. Tinanong ng dalaga kung sino si York. Sinabi niya sa kanya na naroon siya upang iligtas siya. Ang pangalan ng batang babae ay Amy, at tinanong niya kung bakit hindi siya pakakawalan ni York kung naroon nga siya upang iligtas siya. Si York, sa takot na baka tumakas siya, ay nakangiting nagpaliwanag na kung siya ay kinuha muli, hindi na siya magkakaroon ng isa pang 4,000 ginto upang iligtas siya muli. Hiniling niya kay Amy na manatili bilang siya, upang maiwasan ang hinala, tinitiyak sa kanya na siya ay makahanap ng isang pagkakataon upang bigyan siya ng kalayaan. Bago umalis, nangako siyang dadalhin siya sa isang lugar na puno ng mga kasamang tulad niya, kung saan hindi na niya kailangang magtago o magugutom pa. Pumasok si York sa isa pang silid na sinusubukang hanapin si number 76. Pansamantala niyang tinawag ang pangalan nito, ngunit walang tugon. Bagamat hindi sigurado kung ano ang nangyari sa labas, sigurado si York na hindi ito maganda. Biglang may pumasok. Walang pag-aalinlangan, pinaluhod si York sa lupa, sumisigaw para sa awa. Ngunit ang tao ay hindi huminto at dumiretso sa kanya. Sa sandaling iyon, sumigaw si Amy, ngunit si Annie ay hindi mabilis. Lumingon si York at nakita ang isang babaeng pulang buhok na nakatayo sa likuran niya.
Pagkatapos ay bigla siyang hinawakan ng isang malaking kamay, itinaas at hinampas sa lupa. Tinanong ni Annie si Amy kung may ginawa ba si York sa kanya. Umiling si Amy, sinabi kay Annie na sinabi ni York na naroon siya upang iligtas siya. Nanunuya si Annie, na nagmumungkahi na si Amy ay nalinlang muli at dalubhasa na itinali ang mga kamay ni York sa kanyang likod, na nagsasabi na walang sino man ang gugugol ng 4,000 ginto para sa isang mangkukulam na hindi nila kilala. Napagtanto ni York na ang babaeng ito ay malamang na ang nagbid laban sa kanya. Iginiit ni York na hindi siya nagsisinungaling, ipinahayag ang kanyang sarili na isang emisaryo ng Grey Castle at ang pagliligtas sa mangkukulam ay utos ng hari. Habang nagmumuni-muni si Annie, nagmamadaling binanggit ni York na ang kasalukuyang hari ay si Roland Wimbledon, umaasa na ang pangalan ay matutulad sa kanya bilang isang taong kilala na mabait sa mga mangkukulam. Ikinwento niya ang lahat ng ginawa ni Roland para sa mga mangkukulam sa Western Territory. Tila pinag-isipan ito ni Annie, ngunit pagkatapos ay tinanong kung bakit hindi pinalaya ni York si Amy. Ipinaliwanag ni York na kung si Amy ay hindi magtitiwala sa kanya at nagpasya na tumakas, siya ay nasa malaking panganib kung muling mahuli. Ngumisi si Annie, na nagmumungkahi na marahil ay sinadya ni York na ihatid si Amy sa hari ng Grey Castle. Sinagot ni York na nilayon niyang dalhin si Amy sa isang ligtas na lugar kung saan ang mga mangkukulam ay naninirahan bilang pantay sa iba at may sariling organisasyon. Nang marinig ito, sinigawan siya ni Annie na tumahimik. Naalala ang Blood Fang, naging malamig ang boses niya, pareho na silang mga pangako noon. Huminto si York, nakaramdam ang gulo. Inilagay ni Annie si York sa kama at sinabi kay Amy na ang mga mangkukulam ay maaari lamang magtiwala sa kanilang sarili, hindi ang mga pangako ng mga maharlika. Pagkatapos, kinaladkad niya ang walang malay na numero 76 sa silid at ikinulong sila ni York. Nang makitang tila walang intensyon si Annie na patayin sila, lumakas ang tapang ni York. Tahimik niyang sinunod ang mga aksyon ni Annie, gumawa ng pangwakas na pakiusap para sa kanila na isaalang-alang ang pagpunta sa Grey Castle. Si Annie ay nanatiling hindi natinag, na nagsasabi na ang kanilang mga buhay ay naligtas bilang paggalang sa tagumpay ng Grey Castle King laban sa simbahan. Lumingon siya at tumawa. Binalaan sila ni York tungkol sa maraming gwardya sa labas, ngunit tiniyak sa kanya ni Annie na mayroon siyang sariling paraan. Ang mga huling salita mula kay York ay nagsasabi sa dalawa na maaari pa ring humingi ng tulong sa kanya para sa anumang mga problema sa hinaharap na maaaring makaharap nila. Binigyan siya ni Annie ng huling tingin bago umalis. Naisip ni York, marahil ito ay para sa pinakamahusay, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Sa pagtingin sa numero 76 sa tabi niya, naisip niya na walang mga romantikong escapades ngayong gabi. Sa isang paghila ng kanyang bibig, hinayla niya ang kumot gamit ang kanyang mga ngipin at humiga sa pagtulog. Pagkagising sa isang malaking silid kinabukasan, si York ay agad na binisita ni Otto, na nakarinig ng balita at nagmamadaling lumapit upang magtanong tungkol sa kapakanan ni York. Itinuro ni York na hindi nasisiyahan, na muntik na siyang mapatay dahil sa kapabayaan ni Otto. Alam mo kung ano ang nangyari, lumitaw si Otto na hindi mapalagay at mabilis na humingi ng tawad, nag-aalok ng kabayaran. Nag-isip sandali si York at nagpasyang kunin ang pagkakataong ito para talakayin ang pagbili ni numero 76 na mamaya ngayon. Habang nag-uusap sila, bumukas ang pinto at pumasok ang isang medyo may edad na lalaki. Siya ang taong namamahala sa exhibition at unang nagpahayag ng kanyang paghingi ng paumanhin para sa pagsubok ni York, na nagpapahayag din ng kaluwagan na si York ay hindi nasaktan. Iniulat ng manager na, ayon sa kanilang investigasyon, pinaghandaan ang insidente at 2 pang mangkukulam ang dinukot din. Gayunpaman, tiniyak niya kay York na kapag natagpuan ang mga mangkukulam, agad siyang aabisuhan. Inutusan ni York ang manager na ibalik ang mga mangkukulam sa kanya pagkatapos nilang mahuli at hindi dapat ibigay sa iba. Naintindihan naman ng manager. 2 beses na umubo si York bago nagtanong tungkol sa kondisyon ni numero 76. Mahigpit na sinabi ng manager na siya ay parurusahan dahil sa hindi pagprotekta sa kanyang bisita, na nag-disqualify sa kanyang tungkulin bilang gabay. Nang marinig ito, agad na tinanong ni York kung maaari niyang bilhin si numero 76. Nag-alinlangan ang manager, sinabing hindi siya isang gabay. Hindi sumagot si York ngunit nag-alok lamang ng 500 ginto na babayaran kasama ng imbitasyon. Si Otto ay nagulat, napabulalas, anong gabay? Pinisil ni York ang kamay ni Otto, senyales na huwag nang magtanong pa. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagsasaalang-alang,
Pumayag ang manager, at sinabing iregalo niya si numero 76 kay York. Sandaling natigilan si York, pagkatapos ay nasiyahan. Ipinaliwanag ng manager na dahil ang insidente ay nagdulot ng pinsala kay York, na nagpapahintulot sa kanya na magpasya ang kanyang kapalaran ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Handa silang ialok si numero 76 na bilang kabayaran sa mga hindi magandang pangyayari. Isang matandang lalaki, na inaalalayan ng isang katulong, ang pumunta sa kailaliman ng isang yungib, ang kanyang mga hakbang ay mabagal na mabagal. Sa pagmumuni-muni sa kanyang buhay, naalala niyang kinuha ang negosyo ng pamilya mula sa kanyang ama sa edad na 20, na binuo ang Commerce Guild sa kasalukuyang yugto nito. Ngunit habang lumalaki ang guild, ang mga pundasyon nito ay naging mapanganib na hindi matatag. Nag-aalala siya kung, pagkatapos ng kanyang pagpanaw, makontento pa rin ang mga tao na manatili sa kanilang kasalukuyang mga posisyon. Nag-alinlangan siyang mapanatili sila ng kanyang mga anak sa linya. Hindi nataglay ng kanyang katawan ang sigla ng kanyang kabataan. Dumating siya sa isang pintong bato, kung saan ang hangin ay naging mamasa-masa at ang lupa ay natatakpan ng tubig. Inutusan ng matanda ang alipin na iwan siya doon, magpapatuloy siyang mag-isa para sa huling yugtong ito. Paglabas niya sa pasukan ng kuweba, maingat siyang gumalaw patungo sa gitna ng yungib, kung saan nagsimulang tumaas ang ulap sa paligid niya. Nang makarating sa isang malaking silid na may 2 gwardya at isang tulay, kinilala ng mga gwardya ang matanda, at sinabing hinihintay siya ng mensahero. Nang walang kahit isang sandali upang makahinga, ang mga gwardya ay tumalikod at naglakad, na walang iniwang puwang para sa mga reklamo. Huminga ng malalim ang matanda at sumunod sa kanila. Papalapit sa gitna, bawat isa sa kanila ay may hawak na isang napakalaking batong mahika, na nagsimula sa pagtawag para sa sinasabing mensahero ng mga Diyos. Ang mga mahiwagang bato ay mabilis na lumabo, at maya-maya ay isang lilang liwanag ang bumangon mula sa lupa, na binago ang kadiliman sa ibang eksena. Ang lilang liwanag ay pinagsama sa isang higanting puso. Lumuhad ang 3 lalaki, at diretsyong umalingaw-ngaw sa kamalayan ng matanda ang mga salita ng puso. Isang boses ng hindi kilalang kasarian ang humiling sa matanda na mag-ulat tungkol sa sitwasyon sa itaas. Nagsalita ang matanda tungkol sa hindi inaasahang pangyayari, na nagpahayag ng kanyang pagkagulat na hindi tinanggap ng mga mangkukulam ang imbitasyon mula sa ambassador ng Grey Castle at ang pagbabantay ng mga mangkukulam ay mas malakas kaysa sa inaasahan. Hindi sinisi ng messenger ang matanda bagkus ay nagtanong lamang siya tungkol sa mga posibleng remedial measures. Ang matandang lalaki, habang nakayuko ang kanyang ulo, ay iminungkahi na maaari nilang pilitin ang mga mangkukulam na tanggapin ang imbitasyon, marahil sa pamamagitan ng paggamit ng mga bagong patakaran ng bagong hari ng kaharian ng Dawn City. Ang mensahero ay gumawa ng tunog ng paghamak, malinaw na hindi nasisiyahan sa patakaran ng pagpuksa at pananakit sa mga mangkukulam. Nawala nang masabi ang matanda, alam niyang ang planong ito ay hindi lamang makakasakit sa mga mangkukulam kundi maaaring humantong din sa kanilang kamatayan, ngunit hindi siya nang ahas na sabihin ang kaisipang ito. Tumaas ang boses ng mensahero, na nagpapaalala sa matanda sa kahalagahan ng bawat mangkukulam bago ang nalalapit na araw ng katapusan. Halos makalimutan ng matanda na nababasa ng messenger ang kanyang iniisip. Nagpatira pa siya, gagawin niya ang kanyang makakaya habang paulit-ulit na nakayuko at nagpapaliwanag ng kanyang kakulangan sa lakas ng tauhan. Binago ng mensahero ang tono nito, nag-aalok ng tulong ng sarili nitong mga bantay sa matanda. Nang tanungin kung gaano katagal, tiniyak ng matanda na kailangan lang niya ng 2 linggo para umabante sa ikatlong yugto ng plano. Pumayag naman ang messenger. Sa wakas, tinanong ng matanda ang tanong na pinakamabigat sa kanyang isipan. Ganoon ba talaga kahalaga ang mga mangkukulam? Talaga bang pinapaboran lang sila ng mga Diyos? Kung ito ay isang bagay ng kayamanan o kapangyarihan, pakiramdam niya ay siya ay mas angkop. Ngunit bago pa siya makatapos, pinutol siya ng mensahero ng malamig na tawa, na ipinaalam sa matanda na hindi niya naiintindihan ang bigat ng kanyang mga salita. Ang kayamanan o kapangyarihan ay walang anumang kahalagahan sa harap ng nalalapit na apocalypse. Ang mga Diyos ay naghanap ng isang tagapagligtas na may kakayahang gamitin ang kanilang napakalaking kapangyarihan, hindi isang makamundong tagapagsalita. Ang matanda ay bibigyan ng malusog na katawan bilang gantimpala, ngunit dapat niyang maunawaan ang kanyang lugar. Sa kabila ng kanyang matagal na kawalang kasiyahan, alam ng matanda ang mga propesya tungkol sa apocalypse. Paulit-ulit na sinabi sa kanya ng mensahero na walang nakakaalam kung sino ang napili,
ngunit kailangan nilang ipagpatuloy ang paghahanap at pagsusumikap, at daan-daang taon nang nagsisikap ang mensahero na mahanap sila. Habang naghahanda ang matanda na umalis, tumahimik sandali ang mensahero bago nagtanong kung bumagsak nga ba ang simbahan. Tumango ang matanda, na nagpapatunay na nagpadala siya ng maraming tao upang mag-imbestiga, at lahat sila ay nagulat pabalik na nagsasabing sila ay natalo ng hari ng Grey Castle, at ang naiwan na lamang nila ay isang walang laman na lupain na tinapakan ng isang kawan ng mga demonyong hayop. Marahil ito na ang kanilang wakas? Ang boses ng mensahero ay biglang naging mahina, halos malungkot. Nataranta ang matanda, ngunit mabilis na bumalik ang mensahero sa dati nitong kilos, tinapos ang maghapong pag-uusap at nawala ang dambuhalang puso. Magalang na yumuko ang matanda at binigyan ang gwardya ng bote ng porselana. Naglalaman ito ng gamot na iginawad ng messenger. Agad niya itong ininom, at isang mainit at nag-aapoy na sensasyon ang bumangon sa loob niya, na nagpanumbalik ng kanyang lakas. Ang kanyang mga paa ay nakadama na mas maliksi kaysa sa mga taon. Naisip niya kung paano, ang 3 taon na ang nakalilipas, kailangan niya ng isang katulong upang itulak ang kanyang wheelchair. Pagkatapos ay umunlad siya sa pagtayo at paglalakad, at ngayon ang kanyang katawan ay napuno muli ng sigla. Hanggat patuloy niyang tinutupad ang kagustuhan ng sugo, baka isang araw, makakamit nga niya ang immortalidad. Bumalik sa Neverwinter, nagbuhos si Roland ng isang tasa ng tsaa, pagkatapos ay naghain ng isa si Nightingale, na komportabling umupo sa isang recliner, at kinurot ang isang strip ng fish jerky. Bumuga ng singaw si Nightingale at humingi kay Roland ng isang takal ng asukal. Matapos ang kanyang pakikipag-usap kay Anna, si Nightingale ay nawala sa loob ng 2 araw, at sa kanyang pagbabalik, tila siya ay nagbuhos ng isang mabigat na pasanin, na bumalik sa kanyang walang pakialam na kilos. Ang kanyang mukha ay madalas na pinalamutian ng isang hindi mapigil ang ngiti habang hawak niya ang isang storybook, na abala sa pagbabasa. Sa bandang huli, hindi napigilan ang kanyang pagkamausisa, tinanong ni Roland si Nightingale kung ano ang eksaktong sinabi ni Anna sa kanya noong araw na yon. Sa isang mabilis na paggalaw, lumitaw siya sa tabi niya, ang kanyang pagtawa ay nagpapahiwatig ng isang lihim na hindi niya maaaring ibahagi. Tumingin si Nightingale kay Roland at biglang nagpasalamat sa pagsasabi nito kay Anna. Sa gabi, nagtungo si Roland sa workshop sa Hilagang Dalesdes, ang lugar ng unang Bessemer Converter steel mill. Ginamit ni Anna ang kanyang mga kakayahan upang simulan ang apoy, at sa lalong madaling panahon, ang tinunaw na bakal sa horno ay nagningning ng napakainit. Inutusan ni Roland ang mga manggagawa na ipasok ang toy ere sa pugon. Ang bakal na tubo ay konektado sa kabilang dulo sa isang pinahiran na hose, na humahantong sa isang steam engine-driven bilang exhaust system. Habang ang hangin na mayaman sa oxygen ay inilabas sa converter, isang agos ng apoy ang sumabog mula sa bakana ng pugon, na nagpapadala ng shower ng orange spark sa hangin, sa pagkamangha ng mga manggagawa. Sa pagharap sa bugso ng init, nakaramdam si Roland ng matinding kasiyahan. Ang mga kislap na ito ay sumisimbolo sa paghakbang ng sangkatauhan sa isang bagong panahon. Sa ngayon, kailangan niyang makipag-ugnayan sa hangin upang pinuhin ang bakal, ngunit kapag maaari silang lumipat sa purong oxygen sa hinaharap, ang mga apoy ay magliliwanag at mas maningning. Ang pag-aayos sa mga gawain ng Neverwinter, oras na para bumalik si Roland sa mundo ng panaginip. Doon, isang maaraw na umaga ng tag-araw, at ang kanyang telepono ay puno ng mga hindi pa nababasang mensahe. Sinusuri ang mga mensahe, nakakita siya ng mga katanungan tungkol sa kung mayroon pa siyang baluti na ibinebenta. Dahil komportable na ang kanyang pananalapi, nagpasya si Roland na huwag ipagpatuloy ang pagbebenta. Napatingin siya sa kwarto ni Zero, napansin niyang hindi pa ito nagigising. Dahil sa ayaw niyang hintayin na maghanda ng almusal ang dalaga, bumaba si Roland at nakakita ng tindahan ng pansit na matatagpuan sa isang iskinita upang mapagbilhan. Habang kinakain niya ang kanyang noodles at nakatingin sa labas ng bintana, nakuha ang kanyang atensyon ng isang pares ng mahahabang paa, isang babae ang tumatakbo sa eskinita. Si Garcia, nakasuot ng casual athletic wear na nagpapakita ng kanyang mga binti, nakatali ang kanyang buhok, at isang tuwalya na nakasabit sa kanyang leeg. Nagulat siya nang lahat ng mga tao sa eskinita ay napalingon sa kanya. Marami pa nga ang sumipol, halata ang excitement nila na parang isang celebrity ang nasasaksihan. Nakapagtataka kay Roland ang usapan sa paligid, tila pamilyar ang mga residente kay Garcia, may binanggit tungkol sa isang kompetisyon.
Noon ay lumapit ang may-ari ng tindahan, na kilalang hindi alam ni Roland kung sino si Garcia. Ipinaliwanag ng may-ari ng tindahan na si Garcia ay isang martial fighter, at dahil sa kanya kaya lahat ng tao sa lugar ay maaaring magpatuloy sa kanilang pamumuhay ng mapayapa. Nalilito, tumingin si Roland kung saan itinuro ng may-ari at nakita ang isang malaking karakter apat na nagde-demolish sa dingding. Bumantong hininga ang may-ari, sinabing may isang development company ang nagplanong gibain ang lugar para magtayo ng mga skyscraper, at kung hindi lang ibinulgar ni Garcia ang issue sa telebisyon, baka nakaharap na sila ngayon ng forced demolition. Hindi sigurado si Roland kung ano ang sasabihin, at natawa ang may-ari, kaya naman lahat ay sinuportahan si Garcia. Iminungkahi niya na dahil bago pa lang si Roland, sa huli ay magiging isa rin siya sa mga tagahanga ni Garcia. Matapos magbayad at umalis si Roland, nagmuni-muni siya sa dingding, kahit na ang mga panaginip kung minsan ay gumagamit ng hindi kapani-paniwalang puwersa upang pagsamasamahin ang magkakaibang mga piraso, ito ay tila hindi kapani-paniwala. Iniisip niya kung siya ba ang tunay na Panginoon ng mundong ito ng panaginip, ngunit ang pag-iisip na para sa kanya ay mabuhay dito. Lahat ay nagpapasalamat kay Garcia ay naging katawa-tawa. Taglay ang isip na puno ng mga katanungan, bumalik si Roland sa kanyang silid, kung saan inaantok na lumabas si Zero mula sa kanyang kwarto. Inabot niya ang binili niyang almusal para sa kanya. Naguguluhan na umupo si Zero sa mesa, hindi maintindihan kung bakit maagang bumabangon ang kanyang tiyuhin. Ipinaliwanag ni Roland na may trabaho siya ngayon, kaya hindi siya makatulog, at hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa pera. Nang makita ang excitement ni Zero habang kumakain ang kanyang almusal, tinanong ni Roland kung kilala niya si Garcia. Natuwa si Zero, ipinaliwanag na si Sister Garcia ay isang kababalaghan na sumali sa Martial Fighter Association sa edad na 20 at hindi kailanman natalo. Na-curious si Roland sa tinatawag na Martial Fighter Association, ngunit sumulyap si Zero sa kanya at sinabing ang mga may gising na kakayahan lamang ang maaaring maging martial fighter, at nangangailangan ito ng tiyaga at determinasyon, kung hindi, ang tao ay lalamunin ng kapangyarihan. Mapaglaro niyang sinabi sa kanyang tiyuhin na huwag kumuha ng anumang hindi makatutuhanang ideya. Nag-ayos si Zero at inakbay ang kanyang backpack, ready for school. Pagkaalis ni Zero, iniunat ni Roland ang kanyang kamay, na nakatuon sa kakaibang kapangyarihang iyon sa loob niya. Ang paniwala ng pagiging nilamon ng kapangyarihan ay nagpaalala sa kanya ng magic backlash ng mangkukulam, paano rin pinamahalaan ang mundong ito ng ganoong mga patakaran. Binuksan niya ang TV sa isang programa na nagpapaliwanag ng martial fighting competition, na tila iba sa tradisyonal na combat sports. Ang mga mandirigma ay walang suot na kagamitang pangproteksyon, nagpapalitan ng raw punch, walang banta ng suntok na maaaring maglabas ng dugo anumang oras. Ang kanilang bilis at lakas ay nahihigitan ng mga ordinaryong tao. Ang mas ikinagulat ni Roland ay ang pagkakita ng isang demonyo sa mga kakumpetensya, isang bagay na itinuturing ng madla bilang ganap na normal. Habang nilulubog ni Roland ang sarili sa mga kakaibang mundo ng panaginip na ito, nagulat siya sa pag-ungol ng kanyang sikmura at napagtanto na malapit ng lumubog ang araw, at hindi pa umuuwi si Zero. Nang siya ay bababa na para bumili ng makakain, isang apurahang balita tungkol sa isang pagnanakaw at pagtututok ng kutsilyo sa isang kalye ang nakakuha ng kanyang atensyon, ang mismong kalye na dinadaanan ni Zero sa paaralan. Isang matinding pangamba ang namuo sa puso ni Roland. Ano kaya ang mangyayari sa mundong ito kung may nangyari kay Zero? Mabilis siyang lumabas patungo sa pinangyarihan ng krimen, kung saan mabuti na lang at nahuli na ang salarin. Lumapit si Roland sa isang makipot na eskinita, ginabayan ng isang boses na tila humihingi ng tulong. Kahit na alam ang kanyang mga aksyon ay sa mga tipikal na horror movie scenario kung saan ang bida ay gumagawa ng isang nakakalokong hakbang. Pagdating, nakita niya ang isang lalaking nakatayo at nakatalikod, mag-isa. Ang lalaki ay hindi tumugon sa paglapit ni Roland, ngunit sa halip ay inikat ang kanyang ulo sa paligid ng 180 degrees sa isang napakalamig na hindi natural na paggalaw, na naging dahilan upang si Roland ay napabuntong hininga sa takot. Ang noo ng lalaki ay may umiikot na vortex ng pulang ambon. Tiningnan niya si Roland ng malamig na tingin at tinanong kung si Roland ay isang martial fighter. Nalito si Roland, ngunit sinabi niyang hindi. Nakuha ang sagot na hinahanap, dahan-daang lumapit ang lalaki. Hindi natakot si Roland, sa halip ay tinanong niya kung ang lalaki ay biktima ng backlash mula sa kapangyarihan. Mapang-uyam ang lalaki. Hindi sinasagot ang tanong ni Roland,
Bagkus ay nagsimulang tumawa habang ipinapahayag na ang lahat ay walang alam kung saan nanggaling ang kapangyarihang ito o ang tunay na katangian nito. Sinabi ng lalaki na nakakaramdam siya ng kapangyarihan habang sinasabing ang kapangyarihan ay hindi sa mundong ito, kundi isang regalo mula sa mga Diyos. Inikat niya ang kanyang katawan at dahan-daang naglakad patungo kay Roland. Inaasahan niyang ang armadong pagnanakaw ay makakaakit ng isa o dalawang martial fighter, ngunit ang makita si Roland dito ay hindi rin masama. Bago matapos ang lalaki, humampas si Roland. Tumama ang suntok niya sa ilong ng lalaki kasing bilis ng kidlat at napakalakas na puwersa, dahilan para lumipad ang lalaki. Tumingin ang lalaki kay Roland, natataranta, akala niya sinabi ni Roland na hindi siya martial fighter. Hindi pinansin ang mga protesta ng lalaki, sinipa ni Roland ang lalaki ng ilang beses, pinakawalan ng pagkadismaya ng kaninang biglaang takot. Pagkatapos ay inabot ni Roland ang pulang ambon sa ulo ng lalaki at inagaw ito. Ang vortex ay dinala sa kamay ni Roland at lumipat mula sa malalim na pula tungo sa isang makinang na kulay ng panloob na puting puyo ng tubig. Pagkatapos, isang sinag ng gintong liwanag ang bumaril patungo sa langit at naramdaman ni Roland ang biglaang pagbabago sa loob niya. Hindi niya masabi ang likas na katangian ng pagbabagong ito, ngunit sigurado siya na ang mundong ito ay may higit pang mga lihim kaysa sa naisip niya. Pagbalik sa kanyang unit, bago pa man may pihit ni Roland ang doorknob, tumunog ang nagmamadaling yabag mula sa kabilang panig. Binuksan ni Zero ang pinto na may nakakunot na mga kilay, puno ng halong pagkabigla at bakas ng pagkabalisa ang kanyang mga mata. Pareho silang nagtanong kung saan sila galing. Si Zero ang unang nagsalita, ipinaliwanag na huli na ang klase niya, at pagkatapos ay nagtanong kung saan nagpunta si Roland. Sumagot si Roland na lumabas siya para hanapin siya dahil hindi pa nakakabalik si Zero sa oras. Medyo nagulat si Zero sa sagot nito. Tumawa si Roland at magiliw na ginulo ang kanyang buhok habang papasok siya sa loob. Ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala tungkol sa hindi pag-uwi ni Zero gaya ng inaasahan. Naupo sila sa mesa kung saan nakahanda na ang hapunan at may day off si Zero bukas. Iminungkahi ni Roland ang isang paglalakbay sa silid-aklatan na hindi lubos na nagpakilig kay Zero. Hindi niya ginustong gugulin ang kanyang bihirang bakasyon sa mga aklat. Ngumiti si Roland at nag-alok na ihatid siya sa pamimili ng mga bagong damit na nagpasaya sa kanyang kalooban at pumayag siya sa plano.